Yamaha Mio Grabis 125 at Suzuki Boardman 125 EX. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Kung ikaw yung may pagkakataong pumili sa dalawang motor na ito, alin ang pipiliin mo? Mag Suzuki Boardman 125 EX ka or mag Yamaha Mio Grabis 125 version 2? At sa bidyong ito, ating alamin side by side kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang motor na ito. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mukhang through. It's not a game, it's a rich thing. Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, magko-comparison review tayo between the Suzuki Boardman 125 EX at Yamaha Mio Gear 125 version 2. At magsimula tayo sa Suzuki Boardman 125 EX. Ito yung bagong upgraded version ng Suzuki Boardman 125 kaisla. Itong EX variant, which is malaki na yung gulong sa likod at upgraded na rin yung kanyang makina. At may mga feature pa na dinagdag si Suzuki dito. Equip ito ng 125cc 4-stroke single cylinder, single overhead cam engine na Suzuki Alpha yung kanyang engine. Ano nga ba itong Suzuki Alpha? Ito yung bagong develop na engine ni Suzuki sa kanilang mga scooter, sa mga lower displacement scooter na mga motor. At dito sa Suzuki Boardman 125 EX, ito unang nilagay, which is yung kanyang starting system ay hindi na maingay kagaya sa previous na version ng Boardman 125 EX na kapag pinaandar mo, maingay yung kanyang starting system. So dito sa bagong makina na ilagay ni Suzuki sa kanilang bagong motor na itong Suzuki Boardman 125 EX ay tahimik na yung starting system mo, yung pagpapaandar mo dito sa motor na ito. So, meron itong bore na 52.5mm at stroke na 57.4 mm. Ang kanyang maximum power na kayang ibigay is 6.3 kW sa loob ng 6,500 revolution per minute. Ang torque naman ito is 10 Nm sa loob ng 5,000 revolution per minute. Ito pa rin ay fuel injected at naka-air cooled kick and electric starter yung pagpapaandar mo dito. And then meron siyang bagong dinagdag na feature ni Suzuki dito, which is yung combi brake, and then itong kanyang stop and start or auto stop and start. So kaya lang to ng ISIS ni Honda, and then yung kanyang stop and go ni Yamaha. So the same sila ng feature dito. And ang kanyang dashboard naman, ito ay naka fully digital dashboard. So maganda yung viewing angle mo dito kahit na maliwanag yung sikat ng araw. So ito yung kagandahan dito sa motor na ito kaisla. Sa design naman, maxi scooter yung dating na may pagka-elegante. Samantalang itong Yamaha Mio Grabis 125 version 2 naman, ito naman yung bagong variant na nilabas ni Yamaha sa kailang Mio Grabis 125 na lineup. Isang sports touring na scooter sa 125cc na lineup ni Yamaha. Kaya sa Aerox 155, ito yung datingan ng Mio Grabis 125. Bulky, magaan, maganda yung handling niya. The same engine, same specs, and additional feature na dinagdag dito si Yamaha. So, ang nabago dito talaga is yung kanyang body design. So, malaki yung improvement ng Yamaha Mio Grabis in terms of body design. Mas maganda to compare dun sa previous na Mio Grabis. And then, mas bulky din to compare dun sa previous ng Mio Grabis 125. Para sa akin, good to for sport and then touring purposes kasi maganda yung handling nito ng Mio Grabis 125 is I've been using this one a while ago. So maganda talaga yung handling ng Mio Grabis 125. At isa sa nagustuhan ko dito na dinagdag ni Yamaha dito is yung kanyang side pocket. Dati kasi wala tong side pocket yung Mio Grabis, and then mas malawak na din yung floorboard nito. At pagdating naman sa kanyang makina, ito ay equipped ng 4-stroke single cylinder, single overhead cam to valve. At mayroon siyang 125cc engine displacement. Yung bore nito is 52.4mm at stroke naman is 57.9mm. Compression ratio is 9.5:1. Ang kanyang maximum power na kayang ibigay is 7 kW sa loob ng 8,000 revolution per minute. At ang maximum peak torque naman is 9.5 Nm sa loob ng 5,500 revolution per minute.
Mas mataas ang power output nito compare sa Suzuki Volkswagen 125EX. Ngayon ang sinabi ko kanina, itong motor na to, itong Yamaha Mio Gravis is designed for sport touring 125cc scooter. Sa kanyang mga ilaw naman is naka LED yung ilaw nito, yung kanyang dashboard is naka fully digital dashboard dito ka-isla. Ang advantage ni Suzuki doon, mas malaki yung dashboard ng Suzuki Volkswagen 125EX, which is malawak yung viewing angle mo sa kanyang dashboard. Dito maliit lang yung dashboard nito para lang calculator. Sa mga feature naman, merong stop and go si Yamaha at meron din auto start stop si Suzuki. Halos magkapareha lang din sila ng function, pareho lang ang gamit. And din sa mga lighting system, pareho naka LED yung headlight nito. Ang advantage lang ni Mio Gravis 125 dito is meron itong hazard light. Samantalang itong si Suzuki Volkswagen 125EX is walang hazard light. And then meron na silang USB charging port, may side pocket din ang dalawang motor na ito. Malalaki din yung kanyang underseat compartment. Ang nagustuhan ko dito sa Volkswagen 125EX is yung kanyang comfort in yung handling. Dito naman sa Mio Gravis 125, ang nagustuhan ko dito is yung kanyang power acceleration. So maganda yung power output and acceleration output niya compare dito sa Suzuki Volkswagen 125EX. Pero in terms sa comfort talaga, dito ako sa Suzuki Volkswagen 125EX kasi maganda yung comfort nito yung feel ng rides mo maganda, magaan, so hindi madaling mapapagod lalo na kapag kung naglulong drive ka nito. Andito naman sa Mio Gravis 125, ang pinaka kuan dito talaga is yung kanyang power output. Malakas talaga yung motor kahit even bulky yung motor tingnan, pero malakas yung kanyang power output. Magaan din siya imaniho. Actually magaan talaga din ang motor na ito ka-isla. So sa kanyang weight at sa kanyang power output, doon lumalabas yung speed talaga ng motor. So yun yung advantage ni Yamaha Mio Gravis is yung speed, samantalang dito kay Volkswagen 125 is yung comfort naman yung kanyang advantage. Pero kayo ka-isla, ano ang pipiliin nyo sa dalawang motor na ito? Yamaha Mio Gravis 125 version 2 or Suzuki Volkswagen 125EX? Comment down below ka-isla at pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung kayo ay nagmamay-ari ng dalawang motor na ito, paki-comment naman sa baba yung mga riding experience nyo para alam din natin kung ano nga ba yung experience nyo sa pagmamaniho ng dalawang motor na ito. Para sa akin naman, nagustuhan ko yung comfort ni Suzuki Volkswagen 125EX and din yung power ni Yamaha Mio Gravis 125 version 2. So kayo ka-isla, comment down below at pag-uusapan natin yan. At sa price naman, itong Suzuki Volkswagen 125EX ay nagkakalaga ng 92,500. Samantalang itong Yamaha Mio Gravis 125 version 2 ay nagkakalaga ito ng 93,500 yung kanilang presyo. So sa price, mas mahal si Yamaha Mio Gravis 125 version 2 compared dito sa Suzuki Avinis 125. 1,000 yung price difference nila. So mas mura tong si Suzuki Volkswagen 125EX compare doon sa Yamaha Mio Gravis 125 version 2. Pero kayo ka-isla, ano ang pipiliin nyo sa dalawang motor na ito? Comment down below at pag-uusapan natin yan sa comment section. So that's all for today's vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the bell button para maging updated ka sa mga future content na ating i-upload dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang na mag-amping kanunay og tugma ang Ginoo, labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.